Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapatuloy sa ika-6 na mensahe patungkol sa serye ng conversion. Medyo mahaba-haba na rin po ang ating natalakay sa seryeng ito, no? Subalit, ano nga ba ang conversion? Ang conversion po ay pagbabagong loob sa Tagalog. Pagbabagong loob. Sa Wikipedia ay sinabing ang conversion to Christianity is a religious conversion of previously non-Christian person that brings about changes in social behavior, thinking, and ethics. Ang pagbabalik loob ay naghahatid ng pagbabago ng pag-uugali, pag-iisip at tuntunin ng moralidad. Mababaw po may malaking kulang. Nawawala doon ang mahalagang pagbabago, ang ating ang ating espiritu na binago at binigyang buhay ng ating Panginoon. Ang pambirang halimbawa ng conversion ay ang karanasan ni Saulo. Isang malupit na tagausig na unang Kristiyano na nang katagpuin ng Diyos sa daan papuntang Damascus, on his way para patayin ang mga nananampalataya roon, ay biglang bumagsak na bulag at pagkatapos ay nakaranas ng mahiwagang pagbabago. Ito sa instantaneous conversion at naging masigasig at tapat na lingkod ni Jesus sa katauhan ni Apostol Pablo. Batid kung alam po ninyo ang kasaysayan tungkol kay Saulo sa mga Gawa chapter 9, mga kapatid. Sa mga nakaraang mensahe na unawaan natin ang conversion ay pangunahing paggawa ng Diyos. Hindi makasasampalataya ang tao maliban na gumawa ang Diyos sa kanyang buhay o bigyan siya ng buhay, sapagkat sinasabing ang tao ay patay sa kasalanan. Baka maitanong ninyo, paanong patay ang isang taong lumalakad at tumatambling-tambling pa? Malinaw ang Biblia sa pagsasalawan kung paano nilikha ng Diyos ang tao at kung paano nangyayari ang kamatayan. Sa Genesis 1:26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilikha ang tao ayon sa kalikasan at kabanalan ng Diyos. Sa paglikha ay taglay ng tao ang kalikasan ng Diyos na mabuti, banal at walang kamatayan, kasama ang kanyang kabanalan. Nilikha ang tao para sumamba, umibig at ipagkatiwala ang kanyang kasiyahan sa kanyang mandilikha. Subalit nang sumuway si Adan sa tagubilin ng Diyos, nang matukso si Eva na magkaroon ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama at bigyang kasiyahan ang sariling pagpapasiya, doon po ay binaliwala nila ang babala ng Diyos na huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. At dito nga ay hindi lang sila basta sumuway sa kautusan. Sinira pa nila ang kanilang kalikasan. Dito pumasok ang kamatayan. Ito ang tinatawag na fall of mankind, pagkahulog ng tao sa kasalanan at pagkahiwalay mula sa kabanalan at kalikasan ng Diyos. Kaya't nasusulat sa mga taga-Roma chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Tinawag ito ng mga theologians na original sin at lahat ng tao ay nagmana rito. Ang kasalanan nagkaugat sa puso ng bawat nilalang, kaya't ang tao mula noon ay naging likas na makasalanan. Nilikha bilang likas na nagmamahal sa Diyos, ang tao ngayon ay likas na nagmamahal sa kanyang sarili. Nilikha upang ipagkatiwala ang kasiyahan sa Diyos, ang tao ngayon ay hinahanap ang kasiyahan sa kanyang sarili. Puro sarili. Naging self-centered ang tao, mga kapatid. Binaliwala ang Diyos at ang pinahalagahan na lamang ay ang sarili. Ang salitang ugat na kasalanan o sin, ang pinakamalaking suliranin ng tao. Pansinin po ninyo, mga kapatid, ang malaking titik sa gitna ng word na sin, S-I-N, ang nasa gitna nito ay I. Yes, I. Ito ang aking sarili. Ako ang nasusunod.
At ang kasalanang likas sa atin, ang original sin, ang nagpapatakbo ng buhay sa patuloy na pagkakasala. Ito ay umaalipin sa tao, nag-uudyok at tumutulak para gumawa ng masama. Mula pa sa ating kapanganakan, sinabi ni Pablo ng tao ay patay sa kasalanan at namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman. Ephesians chapter 2 verse 1 to 3. Maaring maraming mga tao ang nagsisikap na gumawa ng mabuti at iniisip nilang sila ay mas mabuti kumpara sa iba. Sasabihin mo marahil, ako naman ay di hamak na mas mabait kumpara sa kanya. Nagsisimba ako linggo-linggo, matapat akong nagkakaloob ng ikapo at offerings, tumutulong ako sa mga nangangailangan, dinadamitan ko ang mga dukha, pinakakain ko ang mga nagugutom, at kinakalinga ang mga ulila. Yes, I am nice and kind. I am a nice and kind person compared to others. Magaling. Salamat sa pagiging nice and kind. Ang kabaitan ay kalugod-lugod sa Diyos dahil siya mismo ang nagsabi at nagutos na ibigin mo ang kapwa kagaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Subalit sapat ba ito, mga kapatid? Ang mabuting gawa ba ng isang makasalanan na ikatanggap-tanggap sa Diyos? Ganito po ang ating mababasa na nasusulat sa Isaiah 64 verse 6. Ang sabi po doon, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin marunuming basahan ng katulad. Nalanta tayo na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Ang sakit naman. Sa kabila ng aking pagiging mabuti, in spite of all my efforts being nice and kind sa aking kapwa, ay maruming basahan pa rin ako sa harapan ng Diyos. Lantang dahon akong inililipad kung saan-saan ang malakas, makapangyarihan at naghaharing makasalanang kalikasan ko. Ito ang dahilan kaya't patuloy nagkakasala ang tao. Ang ugat na kasalanang nananahan sa atin ay nagbunga at patuloy na namumunga ng kasalanan. We continue to commit sins because of our sinful nature. Sa tingin ng tao ay maaring mabuti ang kanyang ginagawa, pero para sa Diyos, ano man ang gawin ng makasalanang tao, ito ay masama at bunga ng kasalanang likas, kaya hindi ka tanggap-tanggap para sa Kanya. Ang ampalaya, mga kapatid, kailanman ay hindi magbubunga ng mangga. Mananatiling mapait na ampalaya ang kanyang bunga. Sa puso tumitingin ang Diyos, hindi sa ating ginagawa. Maaring maganda ang intensyon mo, pero ginagawa mo iyon dahil sa maling dahilan. Halimbawa para i-justify at bigyang papuri ang sarili. Kung mapapansin niyo po, mga kapatid, ang maraming mga politiko ay kapansin-pansin na nakabit ang kanilang pangalan sa lahat ng proyekto. Nagiging mabuti ang tao para sa sariling karangalan at hindi sa Diyos. Hindi kaya mahalin ng tao ang Diyos alang-alang sa pagiging Diyos. Ang layunin ng masamang puso ay palaging kakaiba at malayo sa kanyang ipinakikita o ginagawa. Tatanungin kita, kapatid, bakit ka naririto ngayon? Bakit ikay maaga sa ating pagsamba? Ikaw lang po nakakaalam ng tunay na dahilan. Ang maagang pagsamba ay pagpapakita ng kauhawan at pagmamahal sa Diyos. Naway ito ang tunay na nilalayo ng ating mga puso. Amen? Marahil po ay sariwa pa sa inyo ang mensahe 6 Sundays ago. Bagong nilikha, hindi lang nice at mabait. Ano ang natutunan natin sa mensaheng ito? Hindi raw sapat na tayo ay nice at mabait para maligtas. Kailangan ng pagbabago. Dito pumapasok ang pangangailangan baguhin tayo ng Diyos. Dahil ang taong patay sa kasalanan ay walang kakayanan sa kanyang sarili. Kailangan natin ang paggawa ng Diyos sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo. Ito po ang regeneration. Hindi pwedeng nice at mabait lamang. Kailangan tayong gawing bago. Sinulat ni James P. Hannigan na ang conversion nagsisimula sa isang karanasan na ang tao ay parang nawala ng panimbang through cognitive and psychological disequilibrium. Nasundan ng awakening of consciousness and a new awareness of God.
Isang taong nawala ng panimbang, nabuwal, nawala ng malay. At pagkatapos ay nagising ng may bagong kamalayan sa Diyos. Inihambing niya ito sa death and rebirth. Death and rebirth. Sinabi pa niya, a turning away, a putting of the old new, a putting off of the old, a change of mind and heart. The person responds by acknowledging and confessing sinfulness and then accepting a call to holiness. Ang regeneration ay bahagi ng conversion o kapanganakang muli. It is a born-again experience. Nalaman natin sa aklat ng conversion na ang regeneration ay isang mabilis na pangyayari, napakabilis mga kapatid, na maaaring hindi natin namalayan. Subalit isang proseso na may iba't ibang baitang na dinadaanan na nagsimula sa inisyal o panimulang pagkilos ng Diyos noong bigyan niya ng buhay ang patay nating espiritu, hanggang sa tayo ibinilang sa kanyang pamilya para sumunod sa kanya at magkaroon ng ugnayan na may pag-ibig at pagtitiwala kay Jesus. Pinangyari ito ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at habag. Ngunit itinuro din ng Biblia na may bahagi rin ang tao sa conversion. Huwag po tayong malilito mga kapatid. Bagaman ang ating kaligtasan ay dahil lamang sa purong biyaya ng Diyos at hindi dahil sa ating mga pagsisikap, anumang pagsisikap o mabuting gawa, meron din naman po tayong role na ginampanan sa ating conversion. Meron tayong maliit na role na ginampanan sa ating conversion. Hindi ginagawang Kristiyano ng Diyos ang sino man na labag sa kanyang kalooban. Nauunang gumawa ang Diyos, ngunit kailangang tumugon ng tao sa mensahe ng mabuting balita at maging Kristiyano. Malinaw na sinalarawan ito sa talinghaga tungkol sa maghahasik, kung saan ang binhi ay nalaglag sa iba't ibang uri ng lupa. Meron nalaglag sa mabatong lupa, meron nalaglag sa madamo at madawag na lupa, at meron din namang nalaglag sa matabang lupa. At kung paanong iba't iba rin ang naging tugon ng tao sa mabuting balita. Ang biblical na lingwahe ng ating pagtugon sa gospel ay ang magsisi at talikuran ng kasalanan at manampalataya kay Jesus. Ulitin ko po, ang biblical na lingwahe ng ating pagtugon sa gospel ay ang magsisi at talikuran ng kasalanan at manampalataya kay Jesus. Sinabi ni Pablo na tingnan natin ang mga taga-Tesalonika kung nais nating maunawaan kung paano maging Kristiyano. Basahin po natin ang ating teksto sa unang Tesalonica chapter 1 verse 5 to 7. Sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniniwalaan at ipanahayag namin sa inyo, hindi lamang sa pamagitan ng salita, kundi sa pamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at ang halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos ng may kagalakang mula sa Espiritu Santo, kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. Hindi po ginamit ni Pablo ang mga sila magsisi at manampalataya. Ngunit iyon mismo ang ginawa ng mga taga-Tesalonika. Ipinangaral ni Pablo ang salita ng Diyos ng may kapangyarihan ng Espiritu. Napatunayan ng mga taga-Tesalonika na sila ay nagkasala. Sa kabila ng mga paghihirap, tinanggap nila ang salita ng Diyos at sinundan ang halimbawa ni Pablo dahil nasa kanila ang kagalakan ng Diyos. Ito ang nagdala ng pagbabago sa kanilang buhay, kaya sila ay naging halimbawa para sa mga iglesia sa maraming mga bansa. Ngayong umaga mga kapatid, ay aaralin natin ang halimbawang ito o modelo ng conversion. Sasagutin natin ang tanong na ano ang tamang tugon ng tao sa conversion. Ano ang tamang tugon ng tao sa conversion? Ang unang tugon po ng tao sa conversion ay pagsisisi. Ang conversion ay nangangailangan ng pagsisisi. Nilinaw sa aklat ng Magawa na para maging Kristiyano, kailangan pagsisihan ng tao ang kanyang mga kasalanan at ang pangunahing sangkap nito ay ang pagtalikod. Sa chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan.
At sinabi ni Pablo sa Magawa, chapter 26, verse 20, ipinangaral kong dapat silang magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Gayon din naman po, nung isinarawan ni Pablo ang conversion ng mga taga-Tesalonika, ay napansin niya ang radical na pagbabago o reorientation ng mga taga roon. Ang sabi sa unang Tesalonika, chapter 1, verse 9, ang mga taga roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Ang isang Diyos-Diyosan, mga kapatid, ay kahit ano o sino na higit na pinahalagahan ng isang tao sa kanyang buhay, na kung wala ito ay hindi siya magiging masaya o ganap. Maaaring maging Diyos-Diyosan ang sex, pera, trabaho, seguridad, kaginhawahan, o opinyon ng iba tungkol sa atin. Ang pinakapaboritong Diyos-Diyosan ng tao ay ang kanyang sarili. Dahil kadalasan, ang nais niyang nasusunod ay ang sarili. Ang pagtawag sa mga tao upang magsisi kung ganoon ay nangangahulugan ng pagtawag sa kanila sa pagbabago o reorientation sa pagsamba. Sino o ano ba ang sinasamba natin, mga kapatid, maliban sa Diyos? Sarili ba natin o ibang tao? Hanap buhay ba o kayamanan? Ano ang umuubos ng ating oras at lakas? Trabaho ba? Barkada o pagbimisyon? Ano ang nagdidikta ng ating paggasta at paraan ng paglilibang? Shopping ba? Online gaming? Sabong o pagkakaloob para sa gawaing espiritual? Ano ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at kaaliwan? Loto, wedding, batong eats, o pananalangin kasama ang mananampalataya? Ano ang mga ninanais mo o pangarap para sa ating mga anak? Makatapos sila sa pag-aaral, makapagtrabaho, makapag-abroad, o ipagamit ang kanilang sarili at buhay para sa paglilingkod sa Diyos? Tama ba ang ating pagpapahalaga? Ang mga Diyos-Diyosan ay nangangako sa atin ng maraming mga bagay. Meron man o wala silang kakayahang tuparin ang mga ito. Nais kong bigyan din ang pagsisisi ay nangangahulugan ng pagtalikod natin sa mga Diyos-Diyosan para sa tunay na Diyos. Uulitin ko po, ang pagsisisi ay pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan para sa tunay na Diyos. Dapat ay maging tunay muna itong pagbabago sa ating pagsamba bago maging pagbabago sa ating kilos at pag-uugali. Ibang-iba ito sa karaniwan nating iniisip tungkol sa pagsisisi. Kadalasan ang pagsisisi ay itinuturing na isang panawagan para ayusin o linisin ang buhay. Ang tao ay gumagawa ng mabuti para makabawi sa mga masama niyang nagawa. Sinusubukan ng marami na balansehin ang timbangan o gawin ito sa positibo, pabor sa kabutihan, sa pag-aakalang mapapatawad ang kasalanan sa ganitong paraan. And worst, tinitingnan pa nga ito ng ilan na para bagang isang seryoso at relihiyosong New Year's resolution at pangako ng pagbabago sa sarili na kesyo hindi na daw magagalit sa mga anak, hindi na titingin sa pornografiya, o hindi na magdaraya sa oras ng pagtatrabaho. Titigilan na ang mga green jokes, ang pagchichismisan at masasamang salita sa kapwa, etc. Ngunit, kahit linisin natin o baguhin ang kilos at pag-uugali, kung walang tunay na pagbabago sa puso, maaring manatili tayong tapat sa ating mga Diyos-Diyosan. Ang Japan, South Korea at Singapore ay mga bansang kilala sa disiplina at kaayusan sa lipunan. Kung papipiliin ako, ay gugustuhin mong manirahan sa mga lugar na ito. Pakiramdam ko ay safe mabuhay sa mga bansang ito, na ipapatupad ng maayos ang mga ordinansya at batas. Bawal ang maingay o pagdumura sa kung saan-saan, no smoking in public places, priority ang pedestrians, walang kamote riders, ang mga tao ay mababait at magagalang. Sa Biblia naman po ay ginamit na halimbawa ang mga Pariseo, mga tao
Sila ang may pinakamaayos na pag-uugali at pamumuhay sa Palestine. Mga tao na gugustuhin mong maging mga kapitbahay. Ngunit tinawag sila ni Jesus na ano? Mga libingang pinaputi. Maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Mateo 23:27. Ang pinupunto po rito ay hindi lamang ang masamang tao ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Maging ang mga mabubuti, moral at reliyosong tao ay idolatrous din. Ang pagsisisi kung ganoon ay hindi lamang simpleng moral at nakapasiyahan para magpakabuti. Repentance is not moral resolve. Minsan naman ang tingin natin sa pagsisisi ay hindi magandang pakiramdam o guilt sa ating sarili. Nakukonsensya tayo kapag nagkakamali o nagkakasala. May nakahuli man sa atin, ginawa o wala. Nagigilty din tayo kapag nabigo natin ang ating kapwa o ang ating sarili. Tunay naman na ang pagsisisi kailangan makaramdam tayo ng guilt o pagkakumbinsi sa ating sarili na tayo nga ay nagkasala. Ngunit posible pa rin na sa kabila ng guilt, mga luha at pagtangis at pagkatapos na humupa ang emosyon, ay patuloy pa rin balikan at minamahal pa rin natin ang kasalanan. Ang pagsisisi ay hindi tungkol sa pakiramdam at emosyon lamang. Mga kapatid, kahit sinong nagpapatangay sa tukso at pagnanasa ay katulad ng isinilarawan sa Kawikaan 26:11. Ang sabi po roon, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso. Ang sariling suka ay binabalikan ito. Ang tunay na pagsisisi ay isang bagong pagsamba. Ito ay isang binagong buhay na resulta ng pagbabago sa pagsamba. Ito ay isang panibago at malalim na katapatan ng ating puso para sa Diyos. Ang pagsisisi ay pagiging kumbinsido sa kabigatan ng ating pagkakasala. Hindi kung gaano kasama ang ating ginawa, kundi nakikita nito ang kataksilan ng ating puso sa Diyos. Ito ay nangahulugan ng pagkamuhi sa mga bagay na dating minahal, pinahalagahan at pinaglingkuran. Ang ating mga Diyos-Diyosan at pagtalikod sa mga ito. Ang pagtalikod po sa mga Diyos-Diyosan ay pagbaling ng paningin at pagpapahalaga tungo sa kabilang direksyon, on the other side. Ang pagharap sa Diyos, pagsamba at pagmamahal sa Diyos na dating kanamuhian at ngayon ay pinaglilingkuran siya. Ito ay total reversal o lubusang pagtalikod sa dating sinasamba. Anumang pagbabago ay hindi madali, mga kapatid. At kadalasan ay nangailangan ng sapat na panahon para sa tuluyang pagbabago. Ganon din sa conversion. May mga pagkakataon na isang tao ay hindi kaagad kinakikitaan ng binagong buhay. Samantalang sa iba ay tila madali lamang. Sa ating pag-iibanghelyo o pangangalaga, ang iglesia ay hindi dapat pilitin o i-pressure ang mga tao na gumawa ng madaliang pagdedesisyon para kay Jesus. At pagkatapos ay bigyan sila ng isang maling assurance o katiyakan ng kaligtasan. Sa halip, ang mahalagang unang gawin ay tawagin ang mga tao sa pagsisisi. Kung ihiwalay, ipahuli natin ang pagsisisi mula sa conversion, dahil iniisip natin na pwede namang gawin ito sa bandang huli, ginagawa natin ang pagsisisi na isang pakiramdam lamang ng guilt o kaya ay simpleng moral na desisyon at hindi ang pagbabago ng sinasamba. At ang mas nakakabahala, isinasapalaran natin ang pagtitiyak na ang tao ay isa ng convert, kahit ang totoo ay hindi naman pala. Sino ang mga false converts? Huwag mong titingnan ng iyong katabi, kapatid. Kadalasan, ang isang false convert ay excited na mapunta sa langit. Ngunit hindi nakakitaan. Ngunit hindi nakikisalamuha sa mga Kristiyano o board sa mga gawain at pagtitipon ng iglesia. Iniisip niya masaya sa langit na naroon man ang Diyos o wala. Gusto si Jesus, ngunit ayaw sa iba
Ngunit ayaw sa iyo pa nakakabit sa kanyang pangalan, kagaya ng mga pag-aaralan, kabanalan, discipleship at sufferings. Sino rito ang ayaw umaten sa ating Tuesday class? Huwag po kayong tataas ng kamay. Hindi niya alam ang pagkakaiba ng pagsunod dahil sa pag-ibig at pagiging legalista. Mas napupuna ang pagkakamali ng iba kaysa sa sariling pagkakasala. At higit na pinahalagahan ang kanyang pangailangan o kaginhawahan sa buhay kaysa umasa at manalig sa biyaya ng Diyos. Minsan man din ang sarili nating mga kapatid ang nagiging katitisura natin. Napapansin niyo po? Isang halimbawa, ang sabi ng kapatid, ay magbilad ka muna ng palay ngayon at baka mabulok ang aking ani, nangingitim na. Tamang-tama, para may pangbili ka na rin ng bagong cellphone. Next Sunday ka na sumimba. Huwag ka mag-alala, tinanggap mo naman na si Jesus. Ang pag-akay o pangangaral sa mga tao upang gumawa ng desisyon ng walang panawagan para sa tunay na pagsisisi ay hindi lamang gumagawa ng isang forced convert, uhuwad na tagasunod. Ito ay katumbas ng pagbabakuna sa isang tao laban sa gospel. Iniisip, inakala nila na sila ay Kristiyano kahit hindi pala. Pinapalala pa po ito ng pabibigay assurance na once saved, always saved. Kailanman ay huwag nating pagagaanin ang gospel na sukat ikaligaw ng tao sa tunay na conversion at pananampalataya. Ang ebanghelyo ay hindi nakatuon sa kung ano ang mabuti at material na pakinabang ng tao sa Diyos. Sa halip ay ipaunawa na ito ay ayon sa mensahe natin last Sunday ago, ang dakilang pagliligtas ng Diyos sa tao mula sa kapangyarihan ng kasalanan, sa puot ng Diyos at sa takot sa kamatayan. Naway malinaw sa lahat na hindi madali ang maging alagad ni Jesus. Ang pagsagunod sa Kanya ay katumbas ng pagtanggi sa ating mga sarili na may kaakibat na pagtitiis. Marcos 8:34, pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang pangalawang tugon po ng tao sa conversion ay pananampalataya. Ang conversion tungo sa pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa pagsisisi. Dapat ay panampalatayanan din ang mabuting balita ni Kristo. Nasusulat sa Marcos 1:15, magsisi at talikuran ang kasalanan at paniwalaan ang mabuting balita. Sa NASB po, ang sabi ay ganito, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Sa modelo ng konbersyon na pinag-aaralan natin, sinabi ni Pablo na mga taga-Tesalonika ay naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay, na siya rin nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Sa paglalarawan ng pananampalataya, mga kapatid, ay wala nang marahil higit pa sa isang tao na na naghihintay sa pagbabalik ni Jesus mula sa langit. Ang kanyang pag-asa at pagtitiwala ay na kay Jesus lamang. At sa kanyang paghihintay ay buong galak siya naghahanda para sa kanilang pagtatagpo. Tinatanaw niya ng may pananabik ang pagbabalik ni Jesus. Ang pananampalataya ay hindi basta pagtanggap o pagproseso sa isipan natin ng mga kaalaman tungkol sa Diyos o pagbigkas ng isang magical word. Hindi sapat na kilala natin ang Diyos kagaya ng pagkakilala sa isang kaibigan. Si Aris Baldos po ay nakilala ko dahil sa kanyang ama na naging boss ko noon sa provincial government. Masasabi kong matagal na kami magkaibigan sa Calapan bago pa siya pumunta rito sa Calapan at pumasok sa politika. Kilalang-kilala ko siya sa isip at ininiwala ako na natatangi si Aris sa kanyang kabaitan at galing makisama. Naniniwala ako naging mabuti siyang mayor ng Binamalayan at vice mayor naman ngayon. Subalit hindi ko siya kinikilalang vice mayor ko dahil hindi naman ako nasasakupan niya. Naging mayor siya ng Pinamalayan, oo. Pero hindi ako saklaw ng kanyang kapangyarihan.
Maaring kilala niyo si Jesus, kagaya ng pagkakilala ko kay Aris. Alam mong sinugo si Jesus ng Diyos Ama. Nagkatawang tao at ipinanganak ni Maria. Naniniwala kang nangaral siya at nagministeryo sa lupa, sa daigdig. At ipinakilala ang Ama sa pamamagitan niya. Naniniwala ka rin namatay siya para sa mga makasalanan at kinikilala mo siyang sariling tagapagligtas. Kasama ang pananalig na maipagkakaloob niya ang lahat ng mabuti at material na bagay that you wished for. Subalit hindi mo kinikilala ang kanyang pagkapanginoon sa iyong buhay. Hindi mo isinusuko ang iyong sarili sa pagka-Diyos ni Jesus. Ayaw mong sumunod at hindi ka nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan. Wala kang interes sa mga aralin patungkol sa kanya. Boring para sa iyo ang kabanalan at fellowship kasama ang mga mananampalataya. Patuloy ka sa iyong old self na siyang kaaliwan mo. Sugal dito, inom doon, babae ang pahinga. At sa halip na sambahin siya ay kung kani-kaninong imahe o larawan ang iyong niluluhuran at dinadasalan. Saka mo sasabihin, iisa lang naman ang Diyos. Iyan ay maling pananampalataya. Anong sabi ni Santiago sa chapter 2 verse 19? Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Iyan ay pananampalatayang hindi nakapagliligtas. Bagaman sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 10, verse 9, na ipahayag ang inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, ito ay hindi isang mahiwagang orasyon na sa oras na bigkasin mo ay ligtas ka na. Napakalaking pagkakamali kung sa ating paghayo ay akayin ang pinahayagan sa pananalangin ng pagsisisi. Jesus, ako ay isang makasalanan. Patawarin mo ang aking mga pagkakasala. At tiyakin sa Kanya na siya ay ligtas na. Na kahit hindi naman bukal sa puso ang kanyang pagsisisi at walang pananampalataya. We are creating false converts, mga kapatid. Ayaw kong husgahan ang sino man. Ngunit mas masamang bigyan ng maling katiyakan o false assurance ang isang tao na sa simula pa lamang ay hindi naman totoong naging mananampalataya. Anong kapangyarihan meron ang mga sinasabing salita na baguhin o i-transform ang isang puso? Ang isang pusong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan patungo sa isang pusong sumasamba sa tunay na Diyos. Ang pagiging religious o mapabilang sa isang faith community ay maaaring tatak ng pagiging mananampalataya. Subalit hindi ito katiyakan ng tunay na kalagayan ng isang kaluluwa. Kaiingat tayo, mga kapatid. Baka mailigaw natin ang mga tao sa pag-aakalang sila ay may isang spiritual journey, ngunit wala namang tunay na pagkakilala sa Diyos sa paraan na ipinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pananampalatayang Kristiyano ay taos-pusong pagtitiwala kay Kristo para sa kaligtasan ng kaluluwa. Uulitin ko po, ang pananampalatayang Kristiyano ay taos-pusong pagtitiwala kay Kristo para sa kaligtasan ng kaluluwa. Ito ang nakita ni Pablo sa buhay ng mga taga-Tesalonika. Nagkaroon ng pagbabago sa kanilang sinasamba. Ang mga Hudyong kabilang sa kanila ay hindi na umasa sa mga itinuro ni Moises at mga kautusan. Ang mga Grego naman ay iniwan na ang kanilang mga Diyos-Diyosan at lahat sila ay tumigil na magtiwala sa kanilang kayamanan. Sa halip ay nagsimula sila magtiwala sa mga pangako ng Diyos na matatagpuan sa gospel. Hindi na ang kahatulan at pagpaparusa ang naghihintay sa kanila, kundi buhay na wala hanggan kasama ang Diyos. At mula sa pagsunod natin sa kautusan at sa takot sa kahatulan, hindi na natin na-observe ang mga nakasanayang pag-aantipo o pagpipinitensya at paglakad ng nakaluhod habang nagdadasal. Iniwan na natin ang pagtitiwala sa kasabihan at mga pamahiin, kagaya ng bawal na pagwawalis sa gabi at pag-aantanda bilang proteksyon o pangananggalang sa masasama. Tinalikuran ko na ang mga tradisyon, kagaya ng piyesta o pagmumuryon at maingay na pagsasayang makasanlibutan. Tayo ay natutong mamuhay ng may pagtitiwala
sa mga katotohanan ng kanyang salita. At hindi lang doon natatapos, mga kapatid. We start to live what we learned and believe. Kaya't nagbunga ito ng panibagong lifestyle sa atin. Hindi na tayo natatakot sa multo o masasamang espiritu. Hindi na tayo nagtitiwala at lumuluhod sa mga santo at larawang inanyuan. Hindi na tayo tumatawag kay Maria o iba pang mga mortal na maaaring kagaya natin ay pinaging banal din lamang. Ang ating pag-asa at buong pagtitiwala ay na kay Jesus na lamang. Binabago ng pananampalataya ang ating buhay mula sa pagkaalam at pagkakilala sa mga pangako ng Diyos at pagtitiwala at lubos na umasa sa pangako ng Ebanghelyo. Ito ang pananampalataya at pananalig kay Jesus at pagtiyag sa sarili na anuman ang pinagdadaanan, ang lahat ay nangyayari at pinangyayari ng Diyos para sa katuparan ang kanyang mabuting layunin, mga kapatid. Sinabi sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Gising pa po ba kayo? Ang pagkaunawa natin sa pananampalataya ay may impact kung ano ang itinuturo natin at kung paano tayo nagbibigay ng assurance sa mga tao. Ito ay may influensya kung saan natin ilalagay ang ating pag-asa at pagtitiwala. Ang pagiging moralismo ay tumatatak sa tao, tumutulak sa tao na umasa sa mabubuting gawa. Sino po dito ang umaasa pa rin sa mabubuting gawa? Ayokong makita na tinataas niyo ang inyong mga kamay. Samantalang inuudyukan tayo ng emosyon sa kultura ng rededication at ang pagtuturo ng spirituality ay nakasalig sa paglalakbay kaysa sa pag-asa sa patutunguhan natin. Gusto kong talangin kayo, kapatid. Nasaan ka? Nasaan ka, kapatid? Paki-evaluate nga po ng ating sarili. Sinabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo namumuhay ayon sa pananampalataya. Hindi niya sinabi na suriin ang mga nakaraang desisyon natin o kung naging spiritual ba tayo. Sa halip ay tinuruan niya mga Kristiyano na tingnan ang kanilang buhay sa pangkasalukuyan at mag-focus sa hinaharap. Ang pananampalataya patungo sa kaligtasan, ito ay nananangan kay Kristo. At nag-iiwan ang mga patunay ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Ang tamang pagkaunawa sa pananampalataya ay nakaapekto rin sa ating pag-ibanghelyo, mga kapatid. Ang ibanghelyo na walang kasamang pagsisisi at walang tamang pagkaunawa sa pananampalataya ay naglilikha ng mga false converts. Kung ang pagtingin natin sa pananampalataya ay isang pagsang-ayon lamang sa isip o paniniwala lamang sa salita, o verbal creed, ito ay naglilikha ng mga formal professors na kaya magpaliwanag tungkol sa gospel, sumasang-ayon dito at sumusunod sa ating pananalangin. Ngunit hindi nila nakikilala si Jesus o umaasa sa kanyang mga pangako. Ito po ay nakikita sa kanilang buhay, relasyon at karakter. Sa unang Juan chapter 4 verse 20 ay ating makikita, mga kapatid. Unang Juan chapter 4 verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Hello, mga kapatid. Sa matagal na panahon ay ipinakilala ng maraming evangelicals ang conversion bilang paggawa ng isang desisyon na para bagang ang pagtanggap kay Jesus ay kagaya ng pagpapalit ng political affiliation mula sa dilaw papunta sa pink. Maging ang credit ng kaligtasan ay nakaturo sa taong nagbahagi ng ebanghelyo at hindi dahil sa paggawa, habag at biyaya ng Diyos. Convert ko yan, sabi pa niya. Ako ang nagpatanggap sa kanya. Abaw talaga. Nakakamangha ng mga kapatid. Ano ang bunga nito? Mga churches na puno ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit ang buhay ay hindi naman naiiba sa pamumuhay ng mundo. Marami na rin mag-asawang Kristiyano naghihiwalay
Laganap ang materialismo at mataas ang kaso ng pornografiya. Mga miyembro ng church na minsan lamang makasamba dahil sa maling pagpapahalaga. Ang problema ay hindi ang pagkakaroon ng mga Kristiyano sa churches natin na nagkakasala. Talaga namang nagkakasala po ang tao. Ang problema ay may mga Kristiyano sa churches natin na hindi naman tunay na mananampalataya. May mga Kristiyano sa churches natin na hindi naman tunay na mananampalataya. Ngunit tinanggap natin sila sa pampublikong pagpapahayag ng bautismo, na sila ikasapi natin at tiniyak sa kanila na sila ay mga Kristiyano na. Nakakahiya na ipinagmamalaki ng ilan na sila ang umakay sa mga ganitong desisyon at ibinibilang na tagumpay ang kanilang ebanghelyo. Subalit nasaan na ang mga kaluluwang ito? Kasama pa rin po ba sila natin ngayon? Bakit sobra tayong excited? At sa tingin mo yata, i-credits mo sa langit ang mga desisyon na iyon. Dahil ba sila ay converts natin? Marami ang ganito na naririnig natin dati. Ano po, sana ngayon hindi na natin marinig. Ako nagpatanggap sa kanya, para bang ang galing-galing ko at ako naging dahilan ng kanyang pagiging Kristiyano. Naalala ko tuloy ang kwento ni Pastor Hill, isang lasing ang susuray-suray na lumapit sa kanya at nagsabi, Mr. Hill, isa ako sa mga converts mo. Sumagot si Hill, sigurado nga ikaw ay isa sa mga converts ko. Sigurado rin hindi ka isa sa mga converts ng Panginoon. Kung ang mga opisina, mga eskwelahan, mga churches ay puro ng mga converts na ganito, mga kapatid, ano kaya ang magiging tugon ng mundo? Ano kaya ang magiging tugon ng mundo? Ba sabihin ng mga tao, kung ganyan ang mga Kristiyano, bakit pa ako magkaka-interest kay Jesus? Madali ang makakolekta ng mga desisyon. Ngunit ang sinabi ni Jesus ay humayo kayo at gawing alagad niya ang mga bansa. Hindi desisyon, hindi mababaw na mga converts, kundi mga alagad, mga tagasunod na nagtitiis ng mga paghihirap, pinapasan ang kanilang krus at sumusunod kay Jesus. Ang pagkaunawa sa biblical faith ay may epekto sa ating church membership. Inanyayahan ni Jesus ang mga tao na tumugon sa Ebanghelyo. Ang sabi niya, magsisi at maniwala sa magandang balita. Marcos 1:14-15. Sa araw naman po ng Pentecostes ay nangaral si Pedro sa mga taga-Jerusalem. Ang sabi po niya doon, pagsisiyahan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin. At tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa chapter 2 verse 38. Mula sa magsisi at manampalataya, ang ginamit ni Pedro na salita ay magsisi at magpabautismo. Hindi po ibig sabihin ni Pedro na kapag liligtas ang bautismo. Sa halip, sinasabi niya na ang paraan upang ipakita ang pananampalataya ay sa pamamagitan ng bautismo. Ganito ipinapakita at pinatutunayan ng mananampalataya ang kanyang sarili sa publiko. Sa Mateo 16 at 18 ay ipinagkaloob ni Jesus ang susi o kapangyarihan ng kaharian sa mga lokal na iglesia upang formal na pagtibayin ang patutuo ng mga mananampalataya. Sa Mateo 26 at 28 naman po ay ipinagtibay ni Jesus ang Lord's Supper at bautismo na paraan para gamitin ng churches ang susi at magkaloob ng katiyakan sa mga Kristiyano. Ang bautismo ang unang pagtitiyak sa publiko na ikaw ay sumasampalataya at ang Lord's Supper naman ang nagbibigay ng patuloy na katiyakan na tayo ay ibinahagi, na tayo ay bahagi ng iisang katawan ni Kristo sa ating pakikisalo sa isang tinapay na pinagpira-piraso. Maaari din gamitin ng iglesia ang kapangyarihang ito sa paglalapat ng church discipline sa isang kaanib na hindi na kinakitaan ng katapatan ng kanyang ipinahayag na pananampalataya. Sa makatuwid, hindi nag-iwan si Jesus ng isang grupo ng self-affirming individuals at one-time decision makers. Sa halip, nag-iwan siya sa iglesia ng otoridad na magbautismo at magbigay ng Lord's Supper
para itatag ang church membership bilang pagpapatunay at pangangasiwa ng pagpapahayag ng pananampalataya ng isa't isa bilang mga alagad kay Kristo. Katulad ng sinabi ni Gordon Smith, ang conversion ay hindi lamang isang conversion kay Kristo. Ito ay isa ring gawain ng pagtanggap o act of initiation sa Christian community. Maliwanag na ang pananampalatayang Kristiyano ay sosyal. Ang tunay na pananampalataya ay pinagkakaisa ang ating sarili sa isang lokal na iglesia bilang kanyang pagkilala sa Diyos at pakikiisa sa Diyos. Tungkulin naman ng iglesia na pakinggan ang mga pagpapahayag ng pananampalataya, alamin kung meron itong bunga, at magbigay katiyakan para sa mga nagsisisi sa kasalanan. Hindi ibig sabihin na ang church ay isang komunidad ng mga makasalanan, ng mga hindi makasalanan. Totoo nga ang iglesia ay komunidad ng isang partikular na uri ng mga makasalanan, mga kapatid. Ito ay komunidad ng mga makasalanan nagsisisi. Matapos iutos ni Pedro sa mga tao na magsisi at magpabautismo, nabasa natin ang kasunod na talata sa mga Gawa, chapter 2, verse 41b. Ang sabi po doon, at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 tao ng araw na iyon. Dumami ang converts, mga kapatid, na dinagdag saan? Saan daw po? Sa katawan ni Kristo. Purihin po ang Panginoon.